Amen. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Amen. May dala po ba tayo mga sandata ngayon? Si bro, alam ko, daladala niya kanina, sandata niya kanina. Amen. Thank you, Lord. Ngayong umaga, buksan po natin ang ating Bible sa Exodus 15. After po yan ng Genesis, Exodus 15, verse 11. Exodus chapter 15, verse 11. Amen? So, basahin ko na po. Ikaw, Yahweh, sino sa mga Diyos ang iyong kagaya? Sa kabanalay dakila at kamangha-mangha sa mga himala. Sa mga himalay, di mapantayan. Sa kabalaghan ay di matularan. Mga kapatid, samahan niyo po ako manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin Diyos, makapangyarihan Diyos, at walang Diyos maliban sa iyo. Lord, sa oras na ito, hello. Thank you, Jesus. Lord, sa oras din pong ito, Lord, aking ko pong inihaharap sa iyo ang iyong mga tupa sa araw na ito, sa umagang ito. Lord God, masdan mo po ang bawat isa. Alam mo po, Panginoon, ang laman ng puso nila sa oras na ito. Mga kanilang pinagdaraanan, mga pagsubok. Lord, ikaw ang Diyos ng himala. Sa oras na ito, Lord, kami naririto, alam namin, Panginoon, na hindi mo ipipinid ang iyong tainga. Dahil, Lord, papakinggan mo at pinakinggan mo na, Panginoon, ang kanilang mga daing na inilalapit sa iyo, Panginoon. Lord, maraming pong salamat nawa, Lord, sa umagang ito, Panginoon, bago kami pumasok sa silid kung saan kami tinagpo mo, Panginoon. Lord, alam ko at alam namin, Panginoon, binigay mo na, Panginoon, ang iyong kasagutan. Lord, maraming pong salamat. At Lord, humihingi din po ako sa iyo ng karunungan, wisdom, knowledge, and understanding para ipahayag ang mga buting balita mo, mensahe mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, hinihingi ko po, naturuan mo po ako kung paano ko ito sasabihin, paano ko ipapahayag. Lord, double portion of your anointing sa umagang ito, Panginoon. Lord, marami pong salamat. At Lord, wala po akong may babalik sa iyo, kundi ang magpuri at magpasalamat. Dahil Lord, di ko ito magagawa kung wala ka.
Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, powerful God. Amen. Okay po, upo na po tayo. Thank you, Lord. So, alam nyo, ah, yung, yung, yung katuruang ito talagang ipinagpipray ko po ito. Nagpipray ko, Lord, ang kanong ko bago ko, kasi nakabuo na ako ng isa. Pero doon sa padulo, hindi matapos-tapos. So, sabi ko kay Lord, siguro Lord, hindi ito yung gusto mo, ito lang ang gusto ko. So, ito po yung ibinigay niya sa akin. That our Lord, He is a working God. Amen? So, dito pa lang sa Exodus, chapter 15:11, ito yung gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon. Ano ba yung pinagdadaanan? Yung mga sharing natin kanina. Ano yung mga struggle? Ano yung pagsubok? Ano yung mga katanungan? Ano yung mga nararanasan natin? Nararanasan hindi lang sa sarili natin, sa mga mahal natin sa buhay. So ito yung nais na ilagay sa ating isip, sa ating puso, sa ating pananampalataya. Pwede sabihin natin, ikaw Yahweh. Sino sa mga Diyos ang iyong kagaya? So kailangan, yes, lahat tayo may pinagdadaanan at may pagdadaanan pa. Pero kailangan nating magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Panginoon. Tunay na pagkakilala sa Panginoon. Tandaan natin, without Him, our life is nothing. Walang halaga ang yaman, walang halaga kung anong mayroon ang posisyon sa buhay. Without God, walang peace of mind. Ang kayamanan, dudurugin ka, ibabag sa Kanya. Ang posisyon, ang karunungan na hindi nang gagaling sa Panginoon. Wawa sa aking Kanya. Pero ito, ang Lord na nagpapakilala sa atin. Kailangan nating makilala ang Panginoon sa gitna ba ng may pinagdadaanan tayo? Sa gitna ba ng may pagsubok? Doon lang natin nahanapin ang Panginoon? No. Every day ng buhay natin, seek Him first, sabi ng Panginoon. Sabi na sa kanina in Matthew, seek Him first before anything else. Anything else. Paggising pa lang sa umaga, blessing na yan. Yung iba, hindi na nagising. Yung iba, hindi na nakaabot ng bagong taon. Pero tayo, naririto. Yung nakita-kita ng 2024, 2025, naririto pa rin. But sometimes, mayroong isinama ang Panginoon. But, kanino bang umaga nagpasalamat tayo sa Panginoon? Nung imulat natin ang mata natin, nakita natin ang mahal natin sa buhay, nakatayo, nakalakad, nakapagsalita, nagpasalamat ba tayo? Sa Diyos na sinasabing, gumagawa ng maraming himala. Kaya nga, ang Lord, kamangha-mangha, ang Diyos ay Diyos ng himala. At sinasabi nga, hindi natin mapapantayan ang kanyang mga kababalaghan. Kaya alam niyo yung, sinasabi ko nga kay Brother Hill kanina, yung song na, God will make a way. It seems to be no way. God will make a way. Ano man yung bagay na nagiging kabigatan, iluhod ninyo sa Panginoon. Hindi natin kaya. Hindi natin kaya. Wala tayong kakayahan. Magagawa lang natin ang kahilingan kung tayo'y lalapit.
bubuksan natin ang ating puso sa Panginoon, kikilalanin natin ng Panginoon, sasambahin natin at ilalagak natin sa Kanya ang lahat ng laman nito. Ang laman nito. Limitado ang lahat ng mayroon tayo. Ang Lord ang magpupuno ng kakulangan nito. Ang kakulangan nito. Dahil sa pamamagitan ng ating Diyos, gagawa at gagawa siya ng paraan. Not our ways, not our thoughts, but His ways and His thought. Amen? So, ito yung pinapaunawa sa Job 5:9. Ano sabi sa Job 5:9? Mga dakilang gawin nating kaya po ba nating bilangin? Sabi dito, ang dakilang gawa niya di natin maunawaan. Mga kababalagan niya, walang katapusan. So, unlimited. Kahit binigyan ka ng blessing today, bibigyan ka pa rin ng blessing araw-araw. Unlimited. Hindi natin kayang bilangin yung mga natatanggap natin. Kung pinagaling ka today, kung dumating man sa araw ng bukas, dumating pa uli yung isang bagay, gagawin at gagawin ng paulit-ulit na gagawin ng Panginoon hanggat ikay nananampalataya, hanggat ikay nagmamahal at titiwala sa Panginoon, hindi siya susuko, hindi siya hihinto. Yan ang Panginoon. Kaya kung may kabigatan kayo, bow down, kneel down, and pray. And when you pray, believe, do not doubt na ang Panginoon na ating dinadalanginan ay tutugon sa ating mga dalangin. He is answering God, a powerful God. Kaya minsan, dinadala natin ang problema, ang pagsubok on our own. But hindi natin ibahagi sa Panginoon. Ibahagi natin sa Kanya. Sabi nga, kung natin sa Panginoon, ito yung sinasabi sa awit 23:1-3. Si Yahweh ang aking pastol, hindi siya nagkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinanunumbalik ang aking kalakasan at pinanutnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Yun ang Panginoon. Kung alam mo kung sino ang iyong pastol, dapat alam mo na nare-recognize mo kung sino ang iyong pastol. Dahil alam ng tupa kung sino ang kanyang pastol. Kaya kailangan alam natin kung sino ang ating Panginoon. Alam natin kung paano siya gumagawa ng himala sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng pinagdaraanan, sa gitna ng trial natin. Alam niya ang kanyang gagawin. Amen? So, ito yung sinasabi na Isaiah 43:16. Yan ang sinasabi ni Yahweh na siyang gumawa ng daan sa gitna ng dagat upang kalsadang tawiran. Alam ni Yahweh, kayang gawin ng Panginoon ang lahat ng bagay. Walang bagay na imposible sa Panginoon. Kahit nga noon, can you imagine? Gusto niyang iligtas ang mga Israelita makaalis sa lupain ng Ehipto. Anong ginawa ng Panginoon? Sino ang kayang gawing hawiin ang dagat para ang mga Israelita ay makarating doon sa lugar na lupang pangako? Diyos lang. Diyos lang ang makakagawa. At ito'y lagi ang pinapaunawa sa atin ng Panginoon.
Huwag kang titingin sa baba kapag ka ikaw ay nalulungkot. Kasi yung baba, pwede kang pumunta dyan, 6 feet below the ground. Pero kung titingin ka sa taas, may kasagutan kang makikita. Ang Lord, hindi nagpapabaya yan. Do not cry. Do not cry. Umiyak ka sa Panginoon na naa-amaze ka. Yes, may oras na dapat umiyak upang ang bigat ay gumaan. But not always. Nalulungkot ang Panginoon. Nalulungkot ang Panginoon. Gusto ng Panginoon ang bawat nilalang na tinawag niya, mayroong kagalakan. May kasiyahan. Hindi kagustuhan ng Panginoon na malungkot ka. Gusto ng Panginoon, maging magalak ka. Even a little things, even those things na dumadaan sa iyong pagsubok. Do not cry. Just fight. Focus on Him. Do not focus to your problem. Do not focus to your battle. Siya ang lalaban para sa iyo. Siya yung gagawa ng paraan para sa iyo. Makapangyarihan ng Diyos. Hindi siya humihinto ng kanyang gawa every day. Every day. Ang tao humihinto, napapagod. Pero ang Diyos, never ever na napagod. Ilang libo, ilang milyon, ilang thousand ng tao. Ba't hindi siya nagko-complain? Never. Dumalangin ka sa Kanya today. Kailangan lang, pag nananalangin ka sa Kanya, may pananampalataya ka sa Kanya. Kung wala kang pananampalataya sa Kanya, kahit maghapot magdamag, hihintayin ng Panginoon na yung pananampalataya mo sa Kanya magkaroon. Di ba, pagka nagpapagaling ang Panginoon, nais kong gumaling ka ayon sa iyong pananampalataya. Gumaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Yung bulag nakakita. Why? Because sa pananampalataya, like Bartimeo. Bakit yung patay nabuhay? Yung pananampalataya nung naiwanan, nung mahal sa buhay, nanalig siya na kayang buhayin ng Panginoong Hesus ang kanyang mahal. Again, may faith ba ang bawat isa sa atin? O pag dumadaan sa pagsubok ng buhay, para kang bangka na hinahampas ng alon. Kailangan, tandaan natin, kahit hampasin ka ng alon ng pagsubok ng buhay, sabihin mo, Lord, naririto ako ngayon. I need your help. Hindi yung kakayanan natin ang ating gagawin, kundi yung kakayanan ng Panginoon. Sasagot at sasagot ang Panginoon. Our Lord Jesus Christ is our helper. He is answering God. Amen? So, again yung tanong ko po kanina, in this place, bakit tayo ay naririto? Because gusto natin sa umagang ito, pasalamatan siya, papurihan ang Diyos. Sa pananampalataya natin sa Diyos, na gumagawa ng iba't ibang himala, yung ba ang nais natin sabihin sa Panginoon? Yung ba, ulitin ko po, yun ba ang gusto natin sabihin sa Panginoon? Bakit tayo nagkasama-sama dito ngayong tuwing umaga? Upang papurihan ng Panginoon, kahit may pinagdadaanan ka, may hinihintay kang kasagutan sa Panginoon, magpapasalamat ka pa rin sa Panginoon
Dahil alam mo na ang Diyos, walang bagay na mahirap kayang gawin ng Panginoon. Amen? So, alam mo naman, ito yung pinapaunawa lagi sa akin. Ano ba ang Diyos? Ang Diyos ay Diyos ng himala. Ano yung pinapaunawa doon sa himala? Ito'y tumutukoy sa mga gawa ng Diyos na nagpapakita ng mga kamangha-manghang gawa. Kamangha-mangha. Kasi yung wonders ng Panginoon, yung signs and wonders and miracle ng Panginoon, hindi natin kayang maarok. Hindi natin kayang maunawaan. But kung mananalig at magtitiwala tayo sa Panginoon, mauunawaan natin ano yung himala, ano yung kamangha-mangha na ginagawa sa atin. Dahil ipaparana sa iyo ng Panginoon. Ipapaunawa sa iyo ng Panginoon. Tatayo ang Panginoon sa harapan mo upang ipaunawa. Yun ang lagi sinasabi sa atin ng Panginoon. Sabi sa Exodus 14, verse 31, dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh labang sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa Kanya at sumampalataya sila sa Kanya at sa lingkod niyang si Moises. So ano yung sinasabi ng pansalita ng Panginoon dito? Kailangan pa ba, sabi ko nga kanina, kailangan pa ba tayong dumaan sa pagsubok? Kailangan pa ba ipakita sa ating Panginoon, i-allow ng Panginoon na dumaan tayo sa mga pagsubok ng buhay para tayo lumapit sa Kanya, para kilalanin natin sa Kanya, ibukan natin ang ating bibig, sabihin natin, Lord, where are you? I need you. No. Kailangan pa ba natin matakot muna tayo bago natin hanapin ng Panginoon? Panginoon, laging tayong hinahanap. Yung ng 99, iiwanan niya. 99 na tupa. Iiwanan niya because doon sa isang nawawala, hahanapin ng ating Panginoon. Ganon ang ating Panginoon. Ganon ang pagmamahal ng Panginoon. Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Alam ng Diyos kung ano yung makakaya natin. Alam ng Diyos kung hanggang saan yung pinagdadaanan natin, hanggang saan tayo hahakbang, ilang hakbang ang magagawa natin para tayo'y manghina. At sa kakulangan ngayon, kapag tumawag ka sa Panginoon, hihinto ang Panginoon. Ibibigay niya ang kanyang kanang kamay para hawakan ka, bigyan ng kalakasan, bigyan ng kagalingan. Ang Diyos laging hindi pumipikit ang Panginoon. Every day, nakatingin sa atin ang Panginoon. Sabi dito, paano ba ipinamamalas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan? Diba sa pamamagitan ng himala? Sa pamamagitan ng kagalingan? Sa pamamagitan kapag tayo may pangangailangan na alam natin, wala na, there is no other way. But He is a great provider. Alam ko, naghahantay tayo, provide ng Panginoon. Dahil ang Diyos, when you called your name, hindi siya magpapabaya. Ibibigay ng Diyos ang para sa iyo. Ipagkakaloob ng Panginoon ang nais niyang ipagkaloob sa iyo. Hindi maramot ang Diyos. Mapagmahal ang Diyos. Amen. Ano ba ang ating paniwala about God? At sa likas niyang katangian bilang Diyos. Sabi kanina ng kanta ni Sister Melody,
Siya'y walang hanggan Diyos. Powerful God, Diyos ng himala. Kaya nga dapat mauunawaan natin, ito yung pinapaunawa eh. Kasi kung hindi mo mauunawaan, sino yung Diyos? Sino yung dakilang Diyos? Kasi hindi natin mauunawaan kung bakit sinasabi natin siya'y Diyos ng himala. At ito rin ang sinasabi sa salita ng Diyos. Bakit kailangan natin ng Bible? Kailangan, yes, minsan sabi natin, may Bible ako. Pero minsan, one day Christian. Araw lang ba? 2 oras lang ang bibigay natin para mabasa natin ang Bible? Sa araw lang na linggo? How about Monday up to Saturday? Diyan ka muna? Hindi ka naman kan kasi sa linggo na lang kita babasahin. No. Alam mo, ang salita ng Panginoon, yung Bible na hawak niyo, powerful yan, may power yan. Minsan hindi natin maramdaman kasi minsan tingin natin, hindi natin kailangan lang natin pag-araw ng linggo. Pero nangungusap ang Panginoon sa pamamagitan ng Biblia. Kaya kailangan natin, kasi kung hindi natin pag-aaralan ang salita ng Panginoon, hindi natin mauunawaan ang Panginoon Diyos sa ating buhay. Sabi nga ang ating pananampalataya ay natututunan natin sa pakikinig ng salita ng Panginoon. At sa pakikinig, tayo ay sumasampalataya at kumikilala sa Kanya. Amen? Siya'y walang hanggang Diyos. Ito'y nang pinapaunawa. Again, sabi dito sa aklat ng Mateo, bakit sinabi niya, hindi ninyo maunawaan ang mga kasalutan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi sabi ko nga kanina, hindi natin mauunawaan ang salita ng Diyos kung hindi natin binabasa. Kung ano ang kautusan, kung ano ang nilalaman nito. Ano yung pagpapaunawa? Kasi ang Diyos, kasi kung may pangangailangan ka, buksan mo ang Bible mo. Ako, minsan, alam po ang ginagawa ko po? Pag ako nagtatanong, pinapatong ko yung kanang kong kamay sa Bible. Lord, kung ano yung gusto kong sabihin sa Kanya, kung ano yung mga nais ko sa Kanya, sinasabi ko dito sa Bible. Then, pag binuklat ko, ibinibigay yung tamang word. Pag ibinigay sa iyo yung tamang word, nangungusap ang Panginoon sa iyo. Instruction sa iyo ng Panginoon. Kaya nga, sinasabi dito, sa Mateo 22, merong ilang Saduseyo ang lumapit kay Jesus at nagkaroon sila ng pagtatanong about sa katutusan. At ang mga Saduseyong ito, hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay, na muling mabubuhay ang mga patay. Kung kaya sinabi siya niya sa Mateo 29 hanggang 30, then jump sa 32. Sumagot si Jesus, maling-mali ang iniisip ninyo, palibhas ay hindi nyo naunawaan ang mga kasultan ni ang kapangyarihan ng Diyos. So kaya nga alam nyo, kapag mahirap unawain yung himala ng Panginoon, mahirap sumagot ang Panginoon, hindi natin maintindihan kung paano sumasagot ang Panginoon, hindi natin maunawaan ang kapangyarihan ng Panginoon kung hindi natin alam ang laman ng kanyang banal na aklat. Hindi natin lang. Kaya sinabi dito, maling-mali. At sabi din doon sa Mateo 22 verse 30, sa muling pagkabuhay, ito yung pinapaunawa sa atin ng Panginoon. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao hindi na mag-aasawa, sila ay magiging tulad na mga anghel sa langit. Amen? Kung nakipag-isa tayo sa Panginoon, nakasulat sa aklat ng buhay ang ating pangalan, assurance, surely, Sister Rita, kasama ng Panginoon. Amen? Party na si Sister Rita na nagpupuri sa Panginoon. Kaya hindi dapat tayo malungkot.
Lahat tayo, nauna nga lang. Nauna lang ang ating kapatid. Pero tayo dito, marami pa tayong pagdadaanan. Marami pang pagsubok ang pagdadaanan natin. But Sister Rita, nagpupurit, nagpapasalamat na lang siya sa Panginoon. Kaya huwag tayong malungkot. Huwag nating iyakan yung tao na nadoon nakapiling na ng Panginoon. Our part, to enjoy life. Enjoy the blessing. Kahit pa may mga pagkakataon na ating naiisip, tandaan natin, mahal tayo ng Diyos. At hindi ninais ng Panginoon na tayo'y malungkot. Amen. Sabi ko nga, nakita ko yung binabasa ko noon, sabi ko, death is not the end, but death is the start. Ito yung pasimula. Magkukan tayo. Kaya tayo, kung dumadaan man sa pagsubok, may himala. Pagka tayo nakakasakit, may kagalingang ibinibigay ang Panginoon. Kung tayo may dumadaan sa ating mga kakulangan, lalong higit sa pinansyal, He's a great provider. Just ask, and it will be given to you. Matthew 7:1a. Kasi kailangan nyo nauunawaan ito eh. Kasi kung hindi natin nauunawaan, useless lang. 1 day Christian. 2 hours Christian. Amen? So sabi dito sa 32, ako nga ang Diyos ni Abraham, Diyos na Isaac, at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Amen? So tayo mga buhay. Binigyan tayo ng Panginoon ng buhay upang siya'y kilalanin, upang siya'y sabihin natin, Lord, you are my God. You are our God. Ikaw ay Diyos namin. Why? Nakakapagpuri tayo sa Panginoon. Ang patay, hindi na pwedeng magpuri sa Diyos. At tayo na naririto, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Amen? So, sabi sa Deuteronomio chapter 1, 29-30, ang sabi ko naman sa inyo, huwag kayong matakot sa kanila sapagkat si Yahweh ang nangunguna sa inyo at ipaglalaban niya kayo tulad ng nakita ninyong ginawa niya sa Egypto at sa ilang. Tandaan natin, ang Diyos ay buhay. Sumasagot, makapangyarihan. Kung dumadaan man, sabi nga, ito yung kung bakit sinasabi natin dumadaan. Kasi hindi siya nagpapabaya, sinasamahan niya tayo. Sinasamahan sa gitna ng ating mga bagay na pinagdadaanan, kasama natin ng Diyos. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Ang kailangan lang natin, dapat nasa puso't isip, may pananampalataya at pagtitiwala tayo sa Panginoon na hindi tayo iniiwanan ng Panginoon sa gitna ng ating pinagdadaanan. Amen? Sa Daniel 9:4, nananalangin ako kay Yahweh na aking Diyos at hiningi ko ng kapatawaran ang mga kasalanan ng aking mga kababayan. Ganito ang sinabi ko, O Panginoon, dakila at kamanghamanghang Diyos na laging tapat sa kasunduan at tunay na nagmamahal sa mga umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. So tingnan niyo, nananalangin ako kay Yahweh. Tandaan natin. Kaya nga ito yung gawain ng mga warrior. Sometimes hindi natin kayang manalangin. Minsan dumadaan tayo sa kalungkutan, dumadaan tayo sa mga hindi natin gusto. Kaya sometimes hindi tayo makapanalangin. But because may taong nananalangin para sa inyo, dumudulog sa Panginoon, sumasagot ang Panginoon. Kaya minsan ma-amaze tayo eh. Hindi natin naman hiningi sa Panginoon, pero ibinigay ng Panginoon. Amen po ba?
Yun ang pamamaraan ng Panginoon. Kaya nga, ipag-pray natin ang mga warrior. Kasi ang mga warrior, binibigyan ng Panginoon ng wisdom. Diyan dumadaloy ang sinasabi ng Panginoon. Ipag-pray mo to kasi nakita ko nananalangin siya. Nakita ko malulungkot siya. Ayaw ko siyang nalulungkot, kaya ipag-pray mo. Kaya ang Lord, hindi nagpapabaya. Panalangin natin yung mga warrior. Kasi yung mga warrior natin, nasa prime age na. Hingin natin, idalangin din natin, Lord, bigyan mo pa sila ng lakas, ng kakayanan, ng wisdom, knowledge. Amen? So, sabi din dito, ang himala, kaya nga laging pinapaunawa, ang topic natin ni himala, ito'y pagkilos ng Diyos na higit pa sa kalaman ng sangkatauhan na nagpapamalas ng kanyang kamangamanghang kapangyarihan, pagkilos sa mga tao na tunay na He is working God na pinamamalas niya dito sa mundo. So, kaya nga, kailangan natin maunawaan, kailangan inaasam natin, Lord, I need your miracle. Kailangan ko, Lord, yung miracle mo. Amen? So, paano kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, kung tunay talagang nakuha natin ng himala, kailangan nating maniwala. Sabi sa Genesis 1:1, nang pasimula inilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So manalik at magtiwala tayo na kayang gawin ng Panginoon. Hindi naman basta inilagay ng Panginoon yung langit at lupa. Hindi basta inilagay ng Panginoon yung sa pamamagitan ng kanyang salita, nalagay ang lahat ng yan. Sabi dito, kaya nga, gaano kabanal ang Panginoon? Sabi dito, at paano kahalaga ang Panginoon sa buhay natin? Sabi dito sa Revelation 4:11, aming Diyos, aming Panginoon at Diyos, my Lord and my God, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at karangalan at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinapanatili. So, dapat kinikila. Kaya kailangan natin, anong ang dapat mayroon tayo sa Panginoon? Dapat may relasyon tayo sa Panginoon. Kilala natin ang Panginoon. Minsan yung relasyon natin, dapat ba pagkakalap, ang tama bang relasyon? Pag may kailangan ka lang, saka ka tumatawag? No. Meron o wala. Parang sinasabi pagka kinakasal, sa hirap at ginhawa, sa kagalakan man, dapat nadodoon. Amen? So, ganun din po sinasabi sa Revelation 4:8. Ano sinasabi? Siguro ito yung sinasabi ng, alam mo yung pagka ang Lord, yung nasa sakwan siya, sabi dito, banal, banal ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na nakaraan, nakasalukuyan, at siyang darating. Kaya nga, He is a holy God, a powerful God. At dito na sinasabi sa Exodus 13:21, sa kanilang paglalakbay araw-gabi, patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh kung araw ay sa pamamagitan ng haliging ulap at kung gabi sa pamamagitan naman ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. Kaya nga everyday, hindi lang araw kahit gabi, tayo inaalalayan ng Panginoon. Tayo ginagabayan ng Panginoon. Tulad ng ginawa ng Panginoong Hesus sa mga Israelita, hindi lamang tumutulong ang Panginoon sa araw, tumutulong din ang Panginoon. Pinapakita ng Panginoon yung kanyang pagkilos kahit gabi, kahit tayo natutulog. Binalalagyan tayo ng mga banal at matitibunong anghel para bantayan. Ang kailangan lang natin, kapag tayo tumutulog, nagpipray ba tayo? Kailangan nagpipray tayo, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Binigyan tayo ng buong maghapon. Hindi tayo makakarating sa ating tahanan kung hindi tayo binigyan ng kaligtasan. Ako,
Before I sleep, sabi ko, Lord, hugasan niyo po ako. Linisin niyo po ang aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako. Kasi doon pa lang, kahit ako'y hindi magising sa umaga, alam ko nakahingi ako ng kapatawaran sa Panginoon. Dahil wala namang perpekto. Walang taong perpekto at walang taong hindi nakakagawa ng pagkakamali. Minsan isip lang, mata lang, nagkakamali ka na. Pero bago ako matulog, sinisigurado ko nakahingi ako ng kapatawaran sa Panginoon. At paggising ko sa umaga, Lord, thank you so much. Thank you so much. Binigyan mo ko, in-extend mo ang buhay ko. Kaya lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Sabi sa Jeremias 32 verse 17, si Jeremias ay nanalangin, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap sa iyo. Walang bagay na mahirap sa Panginoon. Kayang gawin ng Panginoon. Anong dinadalangin mo ngayon? Ano gusto mong sabihin kay Lord ngayon? Sinabi mo ba kay Lord, o nag-aantay ka para si Juan na nag-aantay ng patak ng bayabas galing doon sa taas? Sabi, ask. Sabihin mo sa kanya, nakikinig siya. So dalawang po natin. So, ano ba ang mahalagang dito? Bakit ginagawa ito sa atin ng Panginoon? Ano ba yung mahalagang layunin ng Diyos? Bakit nais niyang ipamalas ang mga kamangha-mangha niyang mga gawa, kababalagan, at higit sa lahat ang himala? Nais ng Diyos na siya ating sambahin at laging papurihan sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. Amen? So, ang nais ng Panginoon bago sa ating pagtatapos, nais din ng Panginoon na ipakita ang kanyang kamangha-manghang himala. Dahil gustong alam mo yung gusto ng Panginoon na ano ba yung kaya ng tao at yung kaya ng Panginoon. Sabi nga, may pag-itan, ang lupa at ang langit. So, may mga bagay na mahirap sa tao. Pero kung iluluhod natin sa Panginoon, walang bagay na mahirap sa Panginoon. Kaya gusto niyang ilagay, ikantil sa ating puso't isipan na ang Diyos kayang gawin ang lahat ng bagay. Amen? At tayo na naririto, sinasabi dito, kaya nga tayo na today is a healing day, na manalig tayo at magtiwala. Kasi sayang lang ang mga warrior, nawa bago tayo magpatong ng kamay, tulad nga, kailangan wala tayong bitbit. Hihingi natin sa Panginoon ang kapatawaran. Dahil hindi pwede tayo mag-impart na daladala natin ang kabigatan. Kailangan yung flow ng Holy Spirit is daladala natin. At tayo na pinapatungan ng kamay, dapat may matibay tayong pananampalataya at pananalig sa Panginoon na kayang gawin ng Panginoon ang mga bagay na hindi natin kayang gawin. Manalig, magtiwala tayo sa Panginoon. Dahil minsan tao kasi tulad na sinasabi sa Mateo 14:32, pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Sabi nga, tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. So tayo na naririto ngayon, tatanggap anuman ang ipagkakaloob sa atin ng Panginoon, huwag na tayong magtaka. Ang Diyos ay Diyos ang himala. He is a working God. Amen? Samahan niyo po akong manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Lord, sa oras na ito, Lord,
amin pong pinag-aralan sa araw na ito kung paano ka kumikilos. Kung paano mo ipinagkakaloob ang, ang wonders, sign, and wonder and miracle. Sa oras pong ito, Lord, iparanas niyo po sa bawat isa sa amin. Lord, naghihintay po kami, Panginoon, umaasa po kami sa araw na ito, Panginoon. Sabi mo nga po, Panginoon, wala pa po kami rito, naririto na kayo at naghihintay na po kayo, Panginoon. Lord, kaya kami nagpapasalamat, alam namin, Panginoon, bago po kami lumabas sa pintuan kung saan ka naroroon. Natanggap po namin, na-bless po kami, nakatanggap po kami ng kagalingan, nakatanggap po, Panginoon, ng kababalaghan, himala, buhat sa iyo, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. Lord, wala po kaming may babalik, kundi ang magpurit, magpasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Come, Holy Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the leader of souls. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own gentle way. Come like a spring in the desert. Come to the leader of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Malina Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa namin lahat. Malinaw
taglay ang kapangyarihan, dalay kagalingan. Banal na Espiritu, Banal na Espiritu, kailangan kita, kailangan kita, kailangan ng liwanag na nanggagaling sa'yo. Banal na Espiritu, pumasok ka sa puso ko, at ang katawan ko gawing templo mo. Banal na Espiritu, kailangan kita, kailangan kita, mga kahinaan ko ay tubukin mo ang iyong kapangyarihan, ang tanging pag-asa ko. Banal na Espiritu, manahan ka sa puso ko. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, magbibigay aliw sa pusong may lumbay, nagpapalakat sa bigay, nagpapakita sa bulan. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat at sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat at sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Sino man ang may nais lumapit, si Jesus sa'yo ay naghihintay. Sino man ang mayroong kabigatan, kay Jesus mo ito ialay.
sino man ang may nais lumapit. Si Jesus sa'yo ay naghihintay. Yes, Lord. Sino man ang mayroong kabigatan, kay Jesus mo ito ialay. Si Jesus ang katugunan, si Jesus ang iyong kailangan. Kay Jesus mo lang matatagpuan ang hinanap mong kapayapaan. Si Jesus ang katugunan, si Jesus ang iyong kailangan. Kay Jesus mo lang matatagpuan ang hinanap mong kapayapaan. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapit, lalapitan ka niya. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapit, lalapitan ka niya. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Walang katulad ang Panginoon. Walang
nagpapagaling ng karamdaman. Tanging tugon magpakailanman. Walang katulad ang Panginoon. Walang katulad ang aming Diyos. Walang katulad ang Panginoon. Walang katulad ang aming Diyos. Nagpapagaling ng karamdaman. Tanging tugon magpakailanman. Ibuhos mo. Yes, Lord. Ibuhos mo. Ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ibuhos mo. Ibuhos mo. Ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ibuhos mo. Ibuhos mo. Ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ibuhos mo. Ibuhos mo. Ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ibuhos mo. Ibuhos mo. Ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ibuhos mo. Ibuhos mo. Ang iyong Espiritu. Lord, buhos mo. Ibuhos mo. Ibuhos ang iyong Espiritu. Aming Diyos. Lahat ng papuri, sabay-sabay po tayo. Papuri at luwalhati alay sa'yo, Yes, Lord. Diyos.
aming buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, Lahat ng papuri at luwalhati alay sa iyo, Diyos. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. lahat ng papuri, Lahat ng papuri at luwalhati alay sa iyo, Diyos. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Lahat ng papuri at luwalhati alay sa iyo, Yes, Lord. Diyos. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. papuri at luwalhati alay sa iyo, Diyos. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Lahat ng papuri at luwalhati alay sa iyo, Diyos. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Lahat ng papuri at luwalhati alay sa iyo, Diyos. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Minsan pa. Lahat ng papuri at luwalhati alay sa iyo, Diyos. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Lahat ng papuri at luwalhati alay sa iyo, Diyos. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. 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 Oh, alay namin pagsamba. Tanging sa'yo lamang, Ama, salamat sa'yo. Oh, salamat sa kagalingan. Oh, salamat sa kapayapaan. Salamat sa kalinga mo yan. Hallelujah. Sa'yo ang walang hanggang papuri, walang hanggang pasasalamat sa dakila mong pag-ibig. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh. Baba, baba, chica, bala, chata, la, la, la.
na 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 chika ba cha na 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 na. Hallelujah. Oh, amen. Thank you, Lord. Salamat naman sa kagalingan. Thank you, Lord Hallelujah. Jesus. Amen. Purihin ka. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Amen. Thank you, Lord. Alam kong may magagawa ang Diyos. Yes, Lord Jesus. Lord. Alam kong may magagawa ka. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Yes, Lord God. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat At sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Yes, Lord. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat at sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Amen, Lord. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. ipagtapat natin sa Panginoon. Kung ako'y magtatapat at sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Kristo lamang ang natugunan. Si Kristo lamang ang
Si Kristo lamang. Kristo Ito lamang ang katugunan. Si Kristo lamang ang kailangan. Tagapagligtas. Tagapagligtas at manggagamot. Oh, hallelujah, siya lamang. Oh, hallelujah, siya lamang. Thank you, Lord. Salamat po, Ama. Palakpakan natin natin, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Amen sa last po natin. Aking pong lagay lamang po sa aking isip na ipag-pray si Brother Michael sa oras na ito. Hallelujah. Shalalalalalala. Shal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 a. Shalalala. Hallelujah. Hallelujah. Lord, tinataas ko po ang aking kanang kamay sa pamamagitan mo sa iyong pangalan. Bagamat malayo sa piling namin si Brother Michael, Lord, kung ginawa mo po noon nung una sa Old Testament, sa panahon ngayon, magagawa mo po rin, Panginoon. Healing from a distance. Lord, itinadalangin ko po siya, Panginoon, sa oras na ito. Hipuin mo po ang kanyang puso sa oras na ito. Tulungan mo po siya, Panginoon, na humakbang palapit sa iyo. Ilagay mo po sa kanyang puso sa oras na ito, Panginoon, ang iyong presensya. Lord, sa oras na siya may pinagdadaanan, Lord, paalala mo po sa kanya na hindi mo siya pinababayaan, hindi mo siya iiwanan. Lord, tulungan mo rin po siya, Panginoon, na makakilala ka niya ng lubusan. Lord, you are a powerful God. Walang bagay na mahirap sa iyo. Igawad mo po sa kanya, Panginoon, ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig, at iyong pagkalinga. Lord, alam ko, at alam namin sa oras na ito, kumikilos ka na para sa kanya, Panginoon. Lord, inilalagak namin po siya sa iyo sa oras na ito. Si Brother Michael, Panginoon. And we believe, Lord, one day, naririto din po siya, Panginoon, at nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Ikaw na aming Diyos, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac. Ya Lord, maraming pong salamat sa oras din pong ito. Lord,
Ikaw na po ang magpatong ng iyong kamay sa kanyang ulo sa oras na ito, Panginoon. Lord, wala namang imposible sa iyo, Panginoon. Igawad mo po sa kanya, Panginoon, ang isang bagay na kaya at kaya mo, Panginoon, at nakamamanghang himala buhat sa iyo, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Salamat po, Panginoon. Ganon din po, Lord, kapag kong itinadalangin ang worship team, Panginoon. Lord, gamitin mo pa sa iyo sila sa iyong gawain, Panginoon. Touch, O Lord, ang bawat puso nila, Panginoon. Gamitin mo po sila, Panginoon, sa iyong gawain ayon sa iyong plano sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Lord, ingatan mo po ang bawat isa, Panginoon. Alam ko, Lord, ang bawat isa sa kanila ay may kahilingan sa iyo. May hinihiling sa iyo, Panginoon. Alam ko, Lord, hindi ka mahirap sumagot. You are answering God. You are a powerful God. Yeah, Lord, sa oras na ito, Panginoon, sa aming pananampalataya at pananalig, ipagkakaloob at ipagkakaloob mo ang mga bagay na hinihiling nila sa iyo. Alam mo at alam mo, Panginoon, ang laman ng kanilang puso. Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. At ngayon naman po, ang bubunutin ng Lord na pagpipray sa linggong ito, Sister Luz. Amen. Purihin ka, Panginoon, Banal na Espiritu, para sa year 2025, ang family na pray sa buong isang linggong ito. Brother Kenneth, Sister Ronalie, Rival family. Samahan niyo po akong manalangin, Panginoon. Tuon po natin ang ating mga kamay kay Brother Kenneth, kay Sister Ron, at kay Aiden, Panginoon. Ama namin sa langit, sa kapangyarihan ng iyong anak na si Jesus, sa gabay at patnubay ng Banal na Espiritu, kami po ay nagpupuri, papasalamat, Panginoon. Alam ko, Lord, na ikaw ang nagtakda ng oras at panahong ito para po maipanalangin ang buong pamilyang ito, magmula po kay Kenneth, kay Ron, at kay Aiden, Panginoon. Lord God, pagpalain mo po sila ng kalakasan, magandang kalusugan. Lord God, karunungan sa kanilang paghahanap buhay, Panginoon, at ang batang si Aiden, Lord. Patuloy mo siyang pagkalooban ng magandang kalusugan, Panginoon. Ingatan mo siya sa lahat ng uri ng karamdaman, Lord God. At ganoon din po, Panginoon, palakihin mo po ang batang ito na magkameron ng banal na pagkatakot sa iyo, Panginoon, na makilala kanya ang iyong kapangyarihan. At si Kenneth, Lord, kalooban mo siya ng guidance, protection, and covering sa kanyang araw-araw na pagtatrabaho. Maging channel of blessing siya sa kanilang workplace, Panginoon. At igawad mo rin po ang karunungan sa kanyang pagtatrabaho. Nandun po si Rona, Panginoon. Pagkalooban mo po siya ng kalakasan, magandang kalusugan, Panginoon. Sa araw-araw na kanyang ginagawa, i-bless mo po ang gawain ng ang kanyang mga kamay, Panginoon. Pagpalain mo po, pagbuklurin mo ng isang pag-ibig, pananampalataya ang mag-asawang ito, Panginoon, at patuloy na maging daluyan ng pagpapala sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga pamilya, ganun din sa lahat ng mga taong mga kasalamuha nila. Lord God, iingatan mo po sila sa kanilang pagbabiyahe, lalo na po si Kenneth sa kanyang pagdadrive sa araw-araw, Panginoon. Tinitiwala ko po sa iyo, sinasalig, Panginoon, ang pamilyang ito na patuloy, Panginoon, kalooban mo sila, Lord, lagi ng desire na laging makasunod sa iyong kalooban, maging masigasig sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Patuloy mong gamitin mightily ang mag-asawang ito, Panginoon, lalo na po si Kenneth, Panginoon. I-bless mo po ang kanyang mga kamay, ang kanyang tinig bilang kasama sa worship team, Panginoon. At alam namin, Panginoon, sa iyong takdang panahon,
Lord, nakita mo, Panginoon, si Ronaldin na may potential na maging tagapamagitan sa panalangin. Lord God, ang takdang panahon mo, Panginoon, sa yung tamang panahon, alam namin na magiging prayer warrior din siya, Lord God. Sapagkat bless mo din po siya, Panginoon, ng karunungan sa pananalangin, Panginoon. Alam ko, Lord, walang imposible sa iyo. Kayo po, Panginoon, ang tunay na pumipili, Panginoon, at nagtatalaga kung sino, Lord God, ang gagamitin mo sa iyong banal na gawain. Kaya, Lord, ingatan mo po ang buong pamilyang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At Lord God, sa pagkakataon din pong ito, Panginoon, samahan niyo po ako ipanalangin ang lahat po ng mga birthday celebrants para sa month of January, Panginoon. Lord, inadalangin ko po sa iyo si Sister Tita, Panginoon, na nagsiselebrate ng birthday today, Panginoon. Lord, patuloy mo po siyang hipuin na iyong mapaghimalang kamay, Panginoon. Lord God, kita mo po ang kalagayan ng aming kapatid na ito, Panginoon. Lord, patuloy mo po siyang pagkalooban ng lubusang kagalingan, kalakasan ng kanyang katawan, lalo na po ang kanyang kaisipan, Panginoon. Bigyan mo siya lagi ng kapayapaan, Panginoon. Lord God, i-bless mo po lahat ng mga gamot na iniinom niya. Patuloy mo siyang pagkalooban, Panginoon, ng maayos sa pagtulog, maganang pagkain, Panginoon, Lord God. At lagi mo siyang pagkalooban ng kapayapaan, ng kagalakan, Panginoon. Lord, ganun din po, dinadalangin ko rin po sa iyo, Panginoon. Sister Melly Fragante, Panginoon, na magbe-birthday din bukas, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa paggabay at patnubay mo sa kanilang buong pamilya, nawa, Panginoon, na patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan lahat ng mga desire ng kanyang puso, Panginoon. At ang dalangin naming lahat na lagi silang maka-attend dito sa Tropical every Sunday Fellowship, Panginoon. Wala pong bagay na mahirap para sa iyo. Patuloy mo rin pong pagkalooban ng kalakasan sa pagdadrive si Brother Santi, Panginoon. Lord, ninadalangin ko rin po sa iyo, Panginoon, si Jolo, Panginoon, si Ard, si Regine, si Ashley, si Laxley, si Nathan, at si Jonathan, Panginoon. Lord, ganun po, lahat-lahat po ng mga magbe-birthday ngayon ng January, Panginoon. Lord, ma-celebrate nila ang added year, ang gift of life na pagkakalob mo sa kanila, Panginoon, ma-enjoy nila ito kasama ang mga mahal sa buhay, Panginoon. Iingatan mo po sila at pagpapalain, Panginoon, at tulungan mo sila lahat, Panginoon, na makapanatili sa iyo, Panginoon, na laging nananalangin, Panginoon, at kumakapit sa iyong mga banal na salita, Panginoon. Kaya Lord, kayo na po ang kumilos sa kanila, ma-enjoy nila ang special na araw na ito, na ma-celebrate nila ito, Panginoon, na kasama ka, Banal na Espiritu, at ang lahat ng mga mahal sa buhay. Kaya Lord, wala po akong maibabalik kundi ang lahat ng papurit pasalamat sa pangalan ni Jesus kasama ng Banal na Espiritu na maghahari ngayon magpasawalang hanggan. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Thank you, Lord. At para naman po sa closing prayer and final benediction, Sister Nelsa. Thank you, Lord. Manatili po tayo sa presence ng ating Panginoon. Heavenly Father, we truly praise and thank you, Lord, for such a wonderful morning that you have given us. At sa oras na ito'y kami nagpapasalamat dahil naunawaan namin sa aming mga puso na you are a working God. At kumikilos ka sa buhay ng bawat isa sa amin. You can do wonders and miracles. At alam namin, Panginoon, na ang nais mo lang ay ma-develop ang relationship namin sa iyo, Panginoon. At nang sa ganun, Panginoon, unti-unti ay mag-level up ang aming faith sa iyo, Panginoon. Mapatatag ito, Panginoon. At ang pagpuno ng pag-ibig mo sa amin ang siyang magbubunsod upang ang bawat isa sa amin ay makapagpatuloy. At ang aming pong sarili, Panginoon, ay mailagak sa iyo. Punuin mo po ng pag-ibig ang aming mga puso, na sa ganon maging daluyan kami ng pag-ibig ng aming kapwa. Thank you, Lord. At sa oras na ito, Panginoon, sinasabi mo sa iyong mga salita sa Book of Numbers, chapter 6, verse 27, ganito niyo banggitin ang aking pangalan sa pagbibindisyon at kay aking pagpapalain. May the Lord bless you and take care of you.
May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look upon you with favor. May the Lord bless you and grant you his peace. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Pagpalain ka at ingatan ka niya, maging mabuti siya sa iyo, masdan ka niya nang may pagmamahal, pagpapala na Diyos ay kampihin mo. Pagpapala ni Jesus ay sumatin. Pagpalain nawa tayo ng may kapal. Ang pagpapala ni Jesus ay sumatin. Pagpalain nawa tayo ng ating Diyos na si Jesus. And everybody say, Amen! Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Iniibig kita bilang kapatid. Iniibig kita bilang kapatid. Nakita ko sa'yo ang dalawang halatian niya. Hinihiling kita bilang kapatid. Oh, when the saints Go marching in, oh, when the saints go marching in. oh, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the new world has begun. Oh, when the new world has begun. Oh, Lord, I want to be in that number. When the new world has begun. Pray! Praising to the Father, Praising to the Son, praising to the Spirit, the three is God are one. Praising to the Father and praising to the Son. Praising to the Spirit. That three is God are one. Remember, Jesus is number one. Happy birthday! Happy birthday! Happy Birthday to you. Happy na! Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God- May the Lord God bless you. May the Lord May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Happy birthday! Happy birthday, God bless you. Jolo! Thank you, Lord.